FIBA World Cup 2023, first time mag-host ang Philippines ng isa sa pinakamalaking basketball event and tournament. It might be the last time for Philippines to host, maybe in our lifetime, kaya di ko to pinalagpas and I watched a few games. First game I watched, classification match na lang for the rankings. And it's Italy against Slovenia and the crowd favorite, Luka Doncic. So itong si Luka, puporma pa lang, iyawan na agad ang crowd. Lalo na pag naka-score, parang home court tuloy ng Slovenia. Halftime, bigat lang ang score, pero yan yung magandang laro, di tambakan. Every halftime break and timeouts, nag-exhibition itong mga dunking devils. Etong Euroball, most of the time, pumasok man o hindi yung tira, ikot na ikot yung bola, kaya ang gandang panoorin. Kaya lang, pag may Luka Doncic sa team mo, ISO din paminsan-minsan. And after 3 quarters, 10-point lead for Slovenia. Goran Dragic, dati ng player ng NBA at Slovenia, pero ang bagal na niya kasi tanda na din. Yung Italy, early 4th quarter, doble kayod at slowly inubos yung lamang ng Slovenia. Ito naman, during the game, nag-foul yung isang player ng Italy para ma-focus at makapag-retire, si Luigi Datome, na early 2000s pa lang naglalaro na sa national team ng Italy. And once upon a time, naglaro din sa NBA. Back sa ball game, at dahil isa lang ang lamang, and last 3 minutes na lang ng game, kita mo yung tinaas ng intensity sa laro. Ganun din sa hustle ng mga players na gustong matapos yung last game sa World Cup with a win. Last few minutes, palitan na lang ng field goal, pero sa last few plays, ang ganda ng ikot ng bola sa Slovenia at pasok yung 3. Pero ang Italy, back-to-back turnovers, and that cost them the game. At nanalo ang Slovenia 89-85. And Luka Doncic, best player of the game with almost a triple-double, 29 points, 10 rebounds at 8 assists. Second game ay sa pagitan ng magkapitbahay na bansa sa Europa, ang Latvia at Lithuania. Kilala ang mga fans sa mga European teams, mapa-football or basketball, na passionate sa pagsuporta at pag-cheer, lalo sa national teams nila. Sa Latvia naglalaro si Kristaps Porzingis, ngunit injured ito kaya nood-nood lang siya sa sidelines. Lithuania naman ang team ng big man na NBA veteran na si Jonas Valanciunas. Kilala ang parehong team sa outside shooting at sa first quarter, parehong maganda ang execution and plays from both teams.
Medyo consistent lang ang Latvia at mas maraming tres ang ipinasok ng mga shooters nila. Any more lovers? What about these two? Second quarter, itong Lithuania, kung ano yung ganda ng 3-point shooting nila nung kalaban ng USA, kabaliktaran naman sa laban nila sa Latvia. And they were only able to keep the score a bit close with their inside game. Ang Latvia, still consistent sa execution and plays. At ang maganda sa Latvia is yung ball movement nila. Plus yung movement ng players without the ball. Kaya hirap na hirap dumepensa ang Lithuania. Time kaya dunking Devils time ulit. Third quarter, same story. High percentage 3-point shooting pa din ng Latvia ang nagdidikta ng laro. Buong game, 16 made 3-pointers para sa Latvia on 50% shooting. So, sobrang taas nun. Ang Lithuania naman, miserableng outside shooting dahil 5 lang ang pinasok nila sa 3-point distance on 19% shooting lang. Sobrang contrast ng stats nila from 3-point range. Ang masama pa doon ay kahit 2-pointers ay medyo hirap pa din umiscore ang Lithuania. Kaya ang resulta at the end of 3 quarters, tambak sila ng isang buwan at dahil dyan, tahimik ang Lithuanian crowd sa MOA Arena. Off the floor! Off the floor! 3 times! Fourth quarter, masyado nang malaki yung lamang para habulin. Pero yung Latvia ayaw papigil, relentless pa din sa depensa. Tapos sa opensa naman, gaya ng sabi ko kanina, ang ganda at ang bilis ng ball movement. Madalas gumamit ng screen plays. Ang ganda ng movement ng players without the ball. Kaya yung depensa ng kalaban nila, hirap na hirap at guessing kung saan ang punta ng bola at kung sino ang mag-a-attempt tumira. And nagre-result yon sa easy plays o kaya wide open 3-point attempts. Personally, or siguro marami sa atin, yan yung sistema na gustong makita sa Gilas team natin at sa iba ring pro teams sa bansa. Pero yung ganyang sistema, kailangan din ng mahabang panahon para mabuo yung familiarity sa system at ng players sa isa't isa para gumanda yung chemistry ng team. Nagtapos ang game na one-sided at di man lang naibaba ng Lithuania yung lamang. Final score, 98-63. At si Artur Sagars ng Latvia, gumawa pa ng World Cup record na 17 assists. And I have to say, nag-enjoy ako at ang sarap panoorin ng Latvian team. Beautiful basketball.